ang inyo pong pera ay inaswang po ng mga tao ito. November 1, undas mga kababayan. At tiyempong-tiyempo ang topic ni Senador Marcoleta dito mga kababayan. Dahil ang sabi niya, inaswang mga kababayan ang mga buhaya, ang pondo ng bayan. Oh. Parang hinahunt tayo, minumulto tayo ng mga ghost projects mga kababayan. At ang nakakalungkot lang daw dito, mga kababayan, ay hindi lang yung pagkawala ng pera, kundi ang pananaig mga kababayan ng kasamaan, kamalian, mistakes, bending the law dito sa ating bayan. Panoorin niyo po si Senador Marcoleta mga kababayan. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita na pati daw. Hindi lang abogado, pati mga senatong mga kababayan. Yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya. Oh, senador. Na nasa likod ni Gutesa ay maaari din papanagutin. Panagutin ang senador na nasa likod ni Gutesa. Hindi nila mabanggit mga kababayan ang pangalan ni Marcoleta. Oh. Pati na nga sila Lacson mga kababayan, hindi mabanggit-banggit, walang bayang mga kababayan na banggitin ang pangalan ng Senador Marcoleta. Ang sabi pa nga ni Lacson mga kababayan, yung noisy dog, maingay daw na aso mga kababayan. Tinawag niya si Marcoleta maingay na aso, hindi niya mapangalanan. Mga abogado dito siya na nagsasalita. Mga abogado. Mga abogado rin po eh. Mga dilawan na abogado. Nakakaawa naman yung sa mga interview. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Di ba? Yan ang kanila pinapalabas mga kababayan na pinilit daw. Samantalang sila naman ang lumapit. Di ho yung doon sa notaryo daw kung si Gutesa ang lumapit ha. Bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit. May pananagutan din daw kayo doon, Sen. Paulit-ulit na naman yung mga isyong ganyan mga kababayan, no nonsense. Paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma. Yun ang malangkot. Pareho ang pirma. Paano nanagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. O paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mamaya mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gano'n. Mauna pa siyang mapatalsik mga kababayan yung abogado. Mauna pa siyang mapatalsik sa kay Bangag. Kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako. Hindi makabuon mga kababayan ang mga animal no, sa notaryo. Hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya yung isang libro eh. Yan. Kasi kapal ng mga pagmumukha ng mga visit mga kababayan. Anyway, Sen, tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Shifting narratives. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna. Ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Tambalustos mga kababayan. Pinakamalaking buhaya. No? Isang kahibangan mga kababayan. State witness pa sa tambalustos. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Pattern ng mga buisit mga kababayan. Escape plan yan ha. At ang itong si Lacson mga kababayan. The likes. Sila ang mga accessory of the crime mga kababayan para maka-escape itong napakalaking buhaya. Pag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang diskaya. Kasama yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Dahil itong sinadiskaya mga kababayan, kinakanta na nila ang binibigyan nilang mga kongresista. At nabanggit naman doon mga kababayan si Zaldico at si Tambalustos ha. Agad nilang dinidiscredit mga kababayan. Di ba? Nililihis. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. Yung ginagawa nila ngayon. Diversion yan. I-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. Duterte na naman ang may kasalanan. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang tumistigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016? Between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget inilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila? Yan ang diversion.
sa mga tumira ng program? Oho. Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin one administration ago. So, pagsama-samahin mo itong pattern na to, Opo, yung iisang direction ililigaw natin. Ililigaw, tatak bangag mga kababayan. Galawang Sa bangag. ganun, makaiwas tayo. Oho. Para ngayon, makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, ang Pilipino, malilimutin yan. Opo. Pag may bagong issue, Oo, yan. Yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig, wag po kayong bibitaw. Huwag kayong niyo pong bibitaw. kalilimutan na ang inyo pong pera, ang Bilyones, trilyones pa mga pera kababayan. ng kabanang bayan ay inaswang po ng mga Inaswang! tao ito. Ano pa naman ngayon, November 1 na mga kababayan, inaswang ang ating pera. Awoo! Wag po kayo makakalimot. Oho. Ayan. Pero ako na Uy, undas na mga kababayan. Kaya pala mo, wala pa inaswang ang ating pera. Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino ang gusto talaga malaman ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron Oo nga nga, no? yung Alam natin ang katotohanan, alam natin, pero kanilang tinitwist mga kababayan sa pamamagitan ng pambebend sa law. Wala tayong kalaban-laban mga kababayan, dahil hawak nila lahat Hawak nila ang batas. Hawak nila ang mga kababayan, gobyerno. Lahat mga kababayan alam na yung mga Marcos talaga mga kababayan ang udas dito. Tapos wala. Hawak nila lahat mga kababayan. yan, naliwanagan tayo. May mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isip-isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Yung mga troll ni Marcos, mga kababayan, ha? Luis Orbon. Nakuha na ito Ang email niya, ayan. May troll farm mga kababayan, mga pro-Marcos na mga naratiba, sinisiraan si Senator Marcoleta. Yung mga tagapuri ni Bangag mga kababayan, mga nagpo-post ng accomplishment ni umano, gawa-gawang mga accomplishment ni Nangagba. Sinisiraan si Marcoleta. Sinasabi mga kababayan na bumaliktad na daw si Guteza. Tapos, sinabi na daw na pinilit lang, umamin na daw na pinilit ni Marcoleta. Ay, nako. hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Opo. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit Duda balikat tayo, ito sapagkat peke. seryoso ang Duda ginagawa tayo. nila. Ay, massive ang campaigns yan. Panlilin Peke yan sigurong ID mga kababayan at fake identity na naman yan. lang na tuwiran at deliberate na panlilin lang. Kaya ito deliberate na ipipilitin panlilin ko lang. DICT, ang NBI, at saka yung CICC na makialam. Yan mga kababayan ang dapat aksyonan ng NBI. Hindi yung mga vloggers mga kababayan na hinaharas ng buti na lang yung mukhang tik-tik daw mga kababayan sabi ng mga netizens, pero tayo hindi tayo naniniwala na mukhang tik-tik yon. Si Santiago mukhang Halloween mga kababayan na hindi na kailangan daw ng maskara. Buti naman at tinanggap na ang resignation niya, umalis na mga kababayan. Wag nyo sabihin parang aswang yon. Hindi naman mga kababayan mukhang aswang sa tingin natin. Ito. Opo. Dapat ba, yan? Talaga malaman sa lalong madaling panahon. Baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Grabe, no? Subscribers and followers, opo. Kung mapaniwala nga naman nila, engagement. kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung Muntikan po, yung ambush talaga mga kababayan ang sinasabi nila na inambush daw si Senator Marcoleta. Nataranta tayo doon mga kababayan, muntikan tayong ni-research natin. Wala namang sinabing na-ambush. Bakit mayroong ganyang mga post sa social media? Pero nag-alala tayo doon mga kababayan. Pero buti na lang, hindi pala totoo. share. Yan po yan Isipin mo, Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako dinadepensor at Marcoleta. Yan ang Paano fake mo news nila, lumabas ha? ito? At sabihin niyang hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Walang hiya. Kaya lang, yung iba na paniwala nakadamage na. Totoo, Sen, kasi Nakadamage na. Ang naniwala din mga kababayan, yung mga reject din mga utak, yung mga dilawan lang din. Kasamahan nilang mga bangag mga kababayan. binasa mo po yung mga reactions. Well,
Ngayon pala, napatunayan na yung mga comment ay, baka kako yung mga comment na yun eh. Mga comment o mga fake din mga kababayan. Marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabi. Pakistani, mga mga kababayan, mga Arabu. Makikita mo Arabic yung ano eh. Arabuhuk. Tapos yung mga profile picture, profile mga kababayan nakalak. Tapos mga hayop ang mga bulaklak, mga hayop, anime ang mga mga kababayan profile picture. Paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat to? Nga po, no? Hindi naman organic eh. Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, naka-block yung yung mga nakalak ang profile. Hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang. Ito gawain ng mga administrasyong bangag mga kababayan, no? Namimeke mga kababayan ang engagement sa social media. Ang kapal ng muka. Number 1 proof niyan mga kababayan. Yung tingnan nyo ang profile ni Lisa Marcos at saka ni Bangag mga kababayan. Puro papuri talaga. Tapos ang mga tao nandun mga kababayan. Yun nga, sabi ni Marcoleta mga Arabo o ganyan, nakalak ang profile. Magkaroon lang ng pansariling pakinabang. Kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malin lang ang mga kababayan natin, gagawin nila. Negosyo. Sana Ginawa din na nila yun sa kay VP Sara Duterte mga kababayan. May napangalanan na nga, anak ng bilyonaryo daw. Ito yung Jiger. Jiger ba yun? Anong pangalan niya? Parang Jaguar Jiger. Baligtaran ang mangyari. Sabi ni Sara, hindi na lang daw niya kakasuhan mga kababayan dahil hindi naman talaga nagsasampa ng kaso si Sara kapag ganyan. Kahihiyan na daw sa buong mundo yung mga kababayan. Nakuha ng Jiger na iyon. Pero ang kakapal na mga mukha nila mga kababayan, wala na yung mga hiya. Patuloy pa rin yun mga kababayan siguro sa kanila paghahasik ng kasinungalingan. Yan hanapan sila ng mga kababayan. Dapat ang NBI na ang nag-action yan. Inamin na ng OpenAI yung isip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo Kaya lang talagang meron pa rin. Si Boying mga kababayan, kumbaga, pusa-pusa yan mga kababayan, na yan, isang buhay na lang ang natitira sa Sam. Tapos kahudasan pa rin. Pandarambong ginagawa sa bayan. Pandurobo. Akalay mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanomalyang Maanomalya. Masisikmura mo ba? Hindi. Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo na sinabi nyo sa Blue Ribbon, kasi na-expect na marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat mabantayan din ito ng ating mga kababayan. Nila, tatawagin daw nila si Gutesa para isaid sa ganito, para, o kaya siya ay pinagsakdal na sa para masampal kayo. Para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Siya ang biniktima nung taong kinasangkapan nung perjury daw mga kababayan. Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. At nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw sabi ninyo nasa pagkukup-kup ng Philippine Marines, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya tuloy napilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup-kup namin yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman isang nagsasalimbayan ang fakery news. Fakery, ganun. Bahala na kayo dyan, di ba? Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sinong gumagawa ng mga fake news na ito. Klaro. Masarap pong abangan yan, Sen. So dapat pala ngayon, sa pamamagitan po ng ating palatuntunang ito, ay magpakatalino. Sen, Magpakatalino. Wag magpakabobo. Ang ating mga taga-subaybay, lalo na po sa social media na ito ang nagiging bihikulo ngayon ng, sabi ko nga, kung ito'y nakakatulong sa positibong bagay, ito'y nakatutulong din. Ang mga bobo lang mga kababayan sa tingin natin, yun talagang sumusuporta pa rin kay Marcos mga kababayan na garapalan na Kitang-kita na mga kababayan ang Diyos ko Lord.
Tingnan nyo na lang ha, ang performance ni Marcos mga kababayan. How come mga kababayan na mayroon pa rin sumusuporta? Baliw na talaga mga kababayan kung sino pa ang sumusuporta ngayon kay Marcos. Baliw. Yan na lang ang masasabi natin. Sa isang negatibong bagay, pagtakpan. Bangag din siguro. Bangag. Baka ganyan mga kababayan. Tuhanan po. At tayo nating mangibabaw yung negatibo dyan. Yan. Gamitin ang social media para ang tao malinawan, malabo, di ba? Tapos para maituwid ang mga binabaluktot. Sila mga kababayan, grabing maninlang. Ang ginagawa ng mga bangag ngayon mga kababayan, panglilin lang. Grabe. Lalong-lalo na yung mga peke nilang mga mga kababayan, mga peking mga accounts na yun pala mga mga ChatGPT lang mga kababayan. Diyos ko Lord. Kasi kapag puro katwiran ng namamayani, puro katotohanan, safe ang mga tao. Nakagagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa pambansang kalinangan. Development. Pero kasi kapag pinagtatakpang ka, meron kang hindi naintindihan, pati pagdidesisyon mo medyo problematic Lalong-lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin maisasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa magitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalo. Flood control pa lang yan. Hindi pa kasali yung mga mga kababayan. Kalsada. Yan talaga mga kababayan, di ba? Ang kalsada, problema natin yan. Na bakit lagi nilang sinisira ang mga magagandang kalsada? Dito makikita mo. Ang nakakatakot dito. Tapos mga substandard pa mga kababayan. Ilang taon lang, hindi nga, buwan lang mga kababayan, may crack na. Ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya dyan, hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya Kasi dito sa pagtatakip nila, baka sakaling, ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng pananagutan. Tinatambaluslos at Marcos mga kababayan. Yan ang dapat managot talaga. Kasali yan sa managot. Dinadivert talaga nila mga kababayan. Nililihis. Yan ang injustice na nangyayari ngayon sa ating bansa. Dapat ay managot. Ang ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito. Sila naman, kabaligtaran ang kanilang pakay. Maisalba sila, mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So, bilyones mga kababayan na nawala. Billions kung hindi trilyon. Nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya. Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian. Mangingibabaw yung kawalang hiyaan. Kawalang hiyaan. Mga Marcos, mga kababayan. So pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon napailalim, mas malaking problema ng isang bansa. At yun ba, papayagan natin? Di ba? Magkakaroon ng distrust. Hindi naman tayo pumayag dyan, pero parang helpless na talaga tayo mga kababayan, no? Mayroon dapat na kumilos dyan mga kababayan, ha? Alam nyo kung sino. Yung dapat magtanggol sa ating, magtanggol sa taong bayan, magtanggol sa ating saligang batas mga kababayan. Alam nyo kung sino yan. Yan ang hindi kumikilos mga kababayan. Hinahayaan lang din. Ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala hindi mo napanagot Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, hindi nakaligtas ang bayan doon sa hustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung hustisya na dapat nakamit ng mamamayan doon sa pag-alipusta ng kanyang kababayan. Nangingibabaw ang kasamaan. Yan. Saan bigyan natin ng mas dagdag na emphasis? Bagat nabanggit nyo na kanina. Gano'n ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Grabe, no? Si Gutesa pa ang kanilang tinatarget mga kababayan na sirain. Visit hanggat talaga. maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang Kasi hindi na matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan ng testimony ni Gutesa. Ayun, kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech
sa plenary. Sabi ko, si Orly Gutesa, Orly ang Gutesa. pinaka-credible na witness sa Tama. pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan Mas matapang. natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya gano'n na lang ang Meron ding matapang na alam natin mga kababayan, pero ang amoy ng bunganga. Yelo ang ngipin mga kababayan, tapos may tinga. Alam niyo na kasi dilaw na dilaw ang ngipin. Parang bulok na daw mga kababayan, na parang kanal ang baho ng hininga. ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga Opo, taong ito, oho, nagsama-sama Lahat ay sila nagsisikap. para sa ganon, i-discredit nila. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Opo. Oo, nakita. And then yung Eric Yap mga kababayan, ayon doon sa bilyonaryo, grabe, mayroong mga kababayan, bahay doon malapit na sa langit mga kababayan sa Benguet. Mas mataas pa sa Baguio. Alpha Land mga kababayan, kinaungpin. Finlex mga kababayan anong tawag dyan? Eric Yap. Tawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Hindi tinawag. Tinanong lang ni mga kababayan sino nga ba yung Lobender? Si Erwin Tulfo. Ha? Talaga ba? Nakita mo si Eric Yap? Tapos sabi ni Gutierrez, oo, affirmative si Eric Yap talaga. Dahil kilala ko siya eh. Tapos si mga kababayan, si Erwin Tulfo ang sabi, ganyan lang. Alam mo ba kung magkano yung sinasabi yung 46 na maleta? 2.2 billion. Para pag kinonperma. Si Lobender mismo ang nasabi niyan mga kababayan. Hindi niya pinagalitan na bakit inimplicate si Eric Yap. Wala. Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Santiago. Dapat yun ipatawag, no? Bulok talaga itong sinalakson, mga kababayan. Valle Verde ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo. John Paul. Tama ba, Estrada? Opo. At saka Mark Texay. Bakit hindi mo ipatawag yun? Wala na, napunta tayo ngayon, sa pirma ng abogadang na-briefing na yan. nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Ayaw. Sila ngayon. Naipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang... Gibain. Ito, pinakahuli ngayon. Pero di magiba. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo. Para gibain. Ang tindi. Kasi talagang matindi yung kanyang Fake matindi news ang sila, kanyang no? pahayag at very credible. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya palang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement Bakit naman siya magpapakita? Wala namang hearing mga kababayan, di ba? Pinantahan Napaka-julok. siya eh. magtatago din talaga Dami. ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Magpakita ka para maareglo ka. Yan mga kababayan ang mga animal. Nasabi nilang bakit hindi napapakita. Lahat gagawin nila para sa lahat ganun. talaga gagawin. Ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. May mantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukup-kup itong si Gutesa. Oo nga, no? Special pa talaga mga kababayan. 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. Harinawa. Ganun ang Harinawa. sa katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni
Mike Defensor, mga katropa niya sa... Yan. Katropa, hindi yung mga kababayan, pamunuan. Hindi din na yan ang pamunuan, pero yung pinuntahan ni mga kababayan yung kasing ranggo lang din niya. Sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng Oo. kasalukuyang Yung opisyalis, pamunuan ng Philippine Marines. tutak yan ni Bangag siguro. Mga Talaga naman. malalaking tae dyan. Ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo yun para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Napahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa. Para sirain, para sa ganun pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At Lies and lies and lies. Yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig, dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Nakakatawa mga kababayan, nakakatawa talaga. Naglabas pa ng mga CCTV mga kababayan para kunwari na mayroong ginagawang illegal. Ay nako, anong balak nyo mga bangag? Para lang talaga pagbukaing may ginagawang illegal mga kababayan si Senator Marcoleta. Natural, sa kanya lumapit yan Talagang ikikater yan ni Senador Marcoleta. Lord. Turuan yan, kaya parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, Sen Ganun nga ang kanilang patakaran Oho. Para bang kasalanan ba, krimen ba na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador? May usapan nga kami, di ba? Nauna ko nang sinabi yun. Siya nga ang nilapitan, mga kababayan. Siya ang nilapitan. Na, sir, tulungan mo ako para dito sa aking expose dahil hindi ko na matanggap itong mga pinagagawa ng mga amo ko. Pinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana, para ganap kong mapaniwala na talagang, yun ay sarili ko lang naman dyan. Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado, sa practice niya po yan. Notaryado yan. At least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa, hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka Opo. Nanumpa ka din sa kanila Yun ang usapan dyan. Yun pala. Pati ho yung lugar na pinagkitaan nyo pati restaurant pinayata yung mga video footages Grabe. Grabe, no? Talagang, mga kababayan, ipipilit nila na mayroong kababalaghang ginawa ito si Marcoleta at saka si Gutesa. Para bang is there something surreptitious? Halimbawa, sabi ko sa kanya, ridiculous. At kung talagang buong loob mo, nakapag-isip kang mabuti, pumunta ka ako sa Senado, bago alas 9. Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman nagbabaka sakali, baka nga dumating. Sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. So isa sa inyo umalalay, baka sakaling dumating, pumoste kayo doon. Ayun. So, big deal ba kababayan? Big deal sa kanila na sinalubong daw ni ng staff ni Marcoleta. Kumuha ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap Kayo nga. Ay, nako mga bulok! Mga bulok! Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo, senador? Nasa regulasyon ba namin ito? Pisot condemn na naman yan. Sakaling may pumunta nga sa opisina ko, lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumunta? Gulpihin mo yan, Marcoleta. Gulpihin mo yung pisot na yan. Sa opisina ng bawat senador. Pati yan si Soto, mga kababayan. May authority ka ba na gawin yun? Pisot condemn. Makakarating tayo sa usapin na yan Sino ka? Sino ka? The who are you? The who are you?
Admiral. Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador. Ano? Di ba? Saglit lang, Sen. Ang isa pang mainit, Sen, at mukhang talagang ito ipinagmamalaki ng administrasyon. Ay, nako. Ito na. Anong pinagmamalaki ng administrasyon, mga kababayan, mga kabalastugan? Ano bang achievement ng Sabi administrasyon? nila, ito na ang hinihintay nyo. May masampahan ng kaso. Gusto namin masampahan ng kaso si Bangag mismo. Yan ang numero unong salot. Kahapon po ay nagsampa na ng kasong plunder, iba pa, ang ICI sa ombudsman. 2 senador, isang dating congressman, isang USEC ng DPWH, isang commissioner ng COA, isang congressman pa pala, si Mitch Cahayon. Sige, alistuhin nyo na. Kita nyo na niya, meron na kaming sinampahang mga taong nasa Nonsense. likod ng flood control anomaly. Sen. Kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron. Ano yun tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po, oho. Yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan di ba? Totoo po, totoo. Yan naman ginawa ng ICI na yan at sa pagkikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice. Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Yan. Quantum of evidence. Maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan Kaya lang, hindi ba tinutukoy natin, hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa? Ulo na buhaya. Ngiwi daw ang buhaya, mga kababayan din. Hybrid ng baboy, hybrid ng penguin, hybrid ng palaka, hybrid ng ahas, ang buhaya. Ngiwi din. May pagkangiwi din, mga kababayan. Sino yung ugat niyan? Oo. Kasi isa sa mga na-target, Parang si dating isang Congressman buhaya, mga Saldico. kababayan, maraming ulo. Oho. Ibig mo ba sabihin si Saldico gagawa ng ganun? Na silang mag-isa? Walang nasa taas niya? Parang yun po gusto nilang palabasin, Sen. Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Oho. Ito yung scapegoat strategy. Scapegoat. Diba? Opo. Napakapangyarihan ni Saldico. Oho. Kasi ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako Opo. No? Kaya nga, mga kababayan, kabaliwan, Tapos, naniwala naman si mga kababayan, si Boying na general supervision daw, mga kababayan, si Tambalusdos. Kaya lang, negligence, Control Lord. over Mismanage the lang chairman daw. of all Mga committees. demonyo talaga. Lalo na yung appropriations Ay, committee. nako, Siguro kabaliwan. ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa... Na siya lang talaga Sa nagmaniobra ng lahat ng kung yun. halimbawa, natukoy si Saldico, Oho. di ba lang naisip ng ICI, teka muna, chairman lang ng appropriations yan Ang pinag-uusapan natin dito, Oho. pandarambong sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon nilikot ninyo Nilikot. Oho. Mga Pagkatapos malilikot at sasabihin kamay. mo, ito lang, sa kanya lang, idea lahat ito. At Tawagin mo kasi yung isa para ngayon, dito sa Blue Ribbon, makita natin. Para sa ngayon, maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema, Sen, kung talagang ganun kasi nga. kung halimbawa, hanggang dito ka lang sa appropriations na para bang akala mo naman akala mo naman totoo. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako Ako supervision Hanggang lang ako, I have no dito? control. Nako naman. Nako. At yun namang sa DPWs, hanggang USEC lang. Doon kay USEC Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun Yun ang aking, hindi ko sinasabi, Yan si Bunoan, dapat din, mga kababayan, panagutin yan. Imposibleng walang alam yan. na huwag nating Papanagutin, isama oo. yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhin. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon. Sino ba talaga pinag-ugatan yan? Ayun. Malinaw naman yung sinasabi na nga ni Gutese, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Hindi ka man lang natigatig doon. Hindi man lang natigatig.
At hindi maliit na pera, Sen. Sabi itong mga, ni Senator Marcoleta, no? Ang lalalim. Hindi maliit Hindi na maliit pera na yun. pera. Maliit ang pera yun. Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw eh. Pati na nga si mga kababayan, yung si Bryce Hernandez at saka si Alcantara, dapat kulong na yan ngayon mga kababayan. Very obvious sa kanilang ginawa ha. Dapat kulong na yan ngayon. At matagal na dapat ng kulong. Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon, Sen. Kasi bigla kayong nagpahinga. Yun pa nga eh. Buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman kahit nakabakasyon kami. Oo nga pala, no? Naghihiring kayo. Di ba? Sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan, walang nangyari? Samantalang yung budget hearing, every week meron kami. Opo, napapanood namin. Hindi nyo napansin, Araw-araw bakit na na lang? Mayroong mga kababayan budget hearing. Si ang chair doon, si Sherwin Gatchalian. Bakit meron pang nag-resign na chairman? Pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. Dahil nga gusto lang nilang ihinto ng ganun. Baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin niyo ba, mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Maliksi. Huwag po kayong kukurap. Huwag kang kukurap. Huwag kang kukurap na. Literal na huwag kang mangungurapot. Bawal ang kumurap ba ngayon? Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi pagkurap po ninyo, kahit pa po yung makita. Pwede rin huwag kang kukurap. Pero address dyan sa mga mga kababayan, mga kawatan dyan sa Kongreso. Ano? Blink pala yung tinutuyo. Kala ko yung kurap na. Huwag po kayong kukurap. Isa sa mata po. Huwag kayong mangurakot din. Huwag kang kukurap. Uy, November 1 pa naman ngayon. Baka multuhin tayo ng mga pera na tinawa na batay na. Multuhin tayo ng Ghost Project. Mukhang well, sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Rimulya, ang nangyari, Grabe, no? araw-araw po, may press ko na ang Ombudsman. Sabi nga nung Bagay na bagay ang undas mga kababayan sa mga Ghost Projects. Woo! ilang mga tumitingin isang ombudsman na sikreto dati, tahimik, at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan eh. Hindi ka pwedeng maisama doon sa paano nakakuha ng clearance, no? Kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Na yun. SOP po yun, di ba? Requirements po yun, Sen. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paano Kasi, si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Rimulya. Tama po. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Ano ang petsa nung kanyang... Yun, no? Yan si Boying, mga kababayan. Sigurado tayo makukuwaran to yan. Kung buhay pa yan, ha? Sana, mga kababayan, buhay pa yan dahil gusto natin malagot eh. Kahit nakaratay, mga kababayan, ikulong. O di ba kaya magpasa ng death penalty? Tapos, ibibitay yan, mga kababayan. Kapag legal na ang death penalty. Anong kanyang complaint na ipinail? Buhayin. Patagalin natin ang buhay para masampulan ng death penalty. Gusto natin, mga kababayan. Sa ombudsman na docket mismo. Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, Sen. September 15. Okay. Bago pa may talaga. Bago pa may talaga Kasi ang nakatalaga is an OIC Ombudsman. Ang pangalan, Dante Vargas. Di ba? Yes po. OIC. Naitanong ko kayo yan nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Okay. Kasi gumawa ng office order
si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas, di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay, oo. Sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effective yan mga kababayan, binend ang law. Grabing bending of the law niya. ng aking September 17 na office order ay aalisan ng docket number. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating ombudsman Martires, Samuel Martires, na nag-require siya ng double docketing, sinuspindi niya yon. Sa mga kapatid, yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Nasama ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? Di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ano nga po epekto nun? Ano po epekto kapag nawalan docket number? Siya ito nga excited eh. Tanungin mo muna ako. Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa mga kapatid, hindi siya kaso. So, hindi siya kaso, walang kaso si Boying. Tama. So, nakakuha siya ng clearance. Yun ang nangyari din eh. Minagic. Paano nasangkot yung DPWH? Paano nga po nasangkot sila? September 11. Ilang araw lang. Hindi kasama siya doon sa 10 araw eh. Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. 10 araw yun. September 11, nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyalis na di umano'y sangkot sa flood control. Tama. At mula doon sa complaint na isinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon, 16 ang sinuspinde. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Ano nga po magiging basis nun? Wala na palang ano. Nawala yung docket number din sa kanila eh. Tinanong ko sa kanya, ano? Your Honor, sabi niya, hindi nga ako na, ano nga ang basis? Sinasabi ko lang, yung nasuspindi, hindi dapat nasuspindi. Sabi ko wala ng basis eh. Wala ng docket number eh. Wala na. Grabe no, bending the law. Na-relegate sa status na for evaluation. For evaluation ang mangyayari. So walang kaso, ano ngayon ang basis? Ba't mo sinuspindi? Yung 16. Dapat pala ibalik niya yun. Dapat sagutin ni Dante Vargas ngayon yun. Di ba? Kaya nasa... Ano na yan mga kababayan, ikuwaranto yan sa anong Boying visit na yan. Biko, merong pabor sa'yo, merong hindi pa pabor sa'yo. Sabi ko sa kanya, ito yung problema. When you pray for rains, di ba? You have to also look into the possibility or yung ano ng putik, di ba? You must have to deal with the mud. So, ipinanalangin mo na umulan. Magtsaka ka na magtsaka ka rin na tingnan mo ang magiging epekto ng puno para sa'yo. May nakinabang pero mayroon din namang... Yun na eh, di ba? Tama. Makikita mo yung inconsistency dito. Pero ngayon ba yung suspension na effectivity pa? Wala na sila doon. Sinabi ko lamang yun. Ayun. Para lang makita natin kung ano yung mga kabalintunaan nangyayari. Dapat pala magreklamo yung 16 kung nakikinig ngayon. Maaari may nakapakinig doon. Kasi napunta na mamaya na lang. Mamaya na lang kapag si Sarah na. Ay, nako. Ay, nako talaga. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post comments below.